Kuya, naririnig mo ba yung mga yapak sa bubong? Shh! Huwag kang maingay. Kunin mo na yung mga sandata natin. Blentungan na. Time. Ako si Bejan. Nakatira ako sa Iligan City, Lanao del Norte. May kwento ako nung bata pa lang ako. Mga 11 years old. Buwan ng Hulyo sa taong 2010. Buntis ang mama ko nito at kabuwanan niya na. Isang gabi, mga bandang alas 9, nakatulog na kami ng mga oras na to. Tatlo lang kami sa bahay. Ang kuya ko, ako, at ang mama naming buntis. Wala pa si Papa ng gabing to dahil nag-overtime sa trabaho. Pero sa hindi malamang dahilan, biglang sumakit ang tiyan ng mama namin. Ma, okay ka lang? Kuya, gising! Oh, si Mama sumasakit ang tiyan! Nang biglang may kumalabog sa bubong namin. Ano yun? Narinig mo ba yun? Dali, kunin mo na yung ikog pagi na binigay ng albularyo at goma doon. Patitikimin natin sila ng hinahanap nila ngayong gabing to. Ang sabi kasi sa amin ng albularyo, kapag biglang sumakit ang tiyan ni Mama, kahit hindi pa nalalapit yung itinakdang araw ng panganganak niya, ibig sabihin, may nakapaligid sa aming aswang. Pagtayo namin ni Kuya, lalong lumakas ang yapak ng mga paanon sa bubong namin. Kasabay nito ang lalong pananakit ang tiyan ni Mama. Ang sabi nun sa amin, parang tinutusok daw ang tiyan niya. Dahil wala kaming ibang kasama sa bahay ng gabing to, naglakas loob kami ng kuya ko na lumabas. Dala ang ikog pagi at ang goma. Paglabas namin, hinamon kagad ni Kuya ang nilalang na yun. Lumabas ka! Kami ang harapin mo! Pero binabalaan kita. Itong ikog pagi munang mahahawakan mo bago ang mama't kapatid namin. Kuya, sa may ilalim! Pagtingin namin sa ilalim ng bahay namin, tumambad sa amin ang napakalaking baboy ramon na malaki ang pangil. Dito na ako nagsindi ng goma pangontra sa aswang. Tapos si Kuya, hinabol niya yung aswang na yon habang winawasiwas ang ikog pagi. Tapos tinamaan niya sa likod yon. Umungol ng napakalakas ang nilalang na yon at dali-daling tumakbo sa damuhan. Agad kong sinundan si Kuya habang daladala ko yung goma na nasusunog. Kuya, okay ka lang? Oo naman, hindi basta-basta makakalapit sa akin yun. Sabi sa akin ng albularyo ni Mama, sa hangin pa lang ng wasiwas ng ikog pagi na to, pag tumama sa kanila yon, maaari raw makapinsala sa kanila yon. Kaya hindi ako basta-basta maaatake nun. Tara na, si Mama. Matapos namin itabo yon, hindi na kami nakatulog dahil sa pangambang bumalik ulit yon. At baka magtangka yung saktan si Mama. Kaya ang ginawa na lang namin, nagpanaysindi kami ng goma para hindi sila makalapit. Takot raw kasi sila sa amoy nito. Nakakasuka raw sa pang-amoy nila to. Hindi na naman nananggulo sa amin yun simula nang malaman niyang meron kaming mga pangontra sa kanya, ang goma at ang ikog pagi.